At nang makita ni Rachel na hindi siya nagkakaanak kay Jacob, ay nainggit si Rachel sa kanyang kapatid at sinabi kay Jacob, Bigyan mo ako ng anak, o kung hindi ay mamamatay ako. at nagningas ang galit ni Jacob laban kay Rachel at nagsabi, Ako ba'y nasa kalagayan ng Diyos na nagait sa iyo ng bunga ng bahay bata? at sinabi niya, Narito ang aking alilang si Bila, sumiping ka sa kanya, upang manganak sa ibabaw ng aking mga tuhod, at magkaroon din naman ako ng anak sa pamamagitan niya. at ibinigay niyang asawa si Bila na kanyang alila, at sinipingan ni Jacob, at naglihi si Bila at nagkaanak kay Jacob ng isang lalaki. At sinabi ni Rachel, Hinatulan ako ng Diyos, at dininig din naman ang aking tinig, at binigyan ako ng anak. kaya't pinanganlang Dan. At si Bilha ang alila ni Rachel ay naglihi uli at ipinanganak ang kanyang ikalawang anak kay Jacob. At sinabi ni Rachel, Ako'y nakipagbaka ng malaking pakikipagbaka sa aking kapatid, at ako'y nanahig. at siya'y pinanganlang Naphtali. Nang makita ni Leah na siya'y hindi na nanganganak, ay kinuha si Zilpah na kanyang alila at ibinigay na asawa kay Jacob. At si Zilpah na alila ni Leah ay nagkaanak ng isang lalaki kay Jacob. At sinabi ni Leah, Kapalaran, at pinanganlang Gad. At ipinanganak ni Zilpah na alila ni Leah ang kanyang ikalawang anak kay Jacob. At sinabi ni Leah, mapalad ako, sapagkat tatawagin akong mapalad na mga babae. at tinawag niya ang kanyang pangalan na Azer. At yumaon si Ruben ng panahon ng paggapas ng trigo, at nakasumpong ng mga mandragores sa bukid, at dinala sa kanyang inang kay Leah. Nang maggagayoy sinabi ni Rachel kay Leah, Ipinamanganhik ko sa iyo na bigyan mo ako ng mga mandragores ng iyong anak. at kanyang sinabi, Takaunti pa bang bagay na yung kinuha ang aking asawa? At ibig mo pa rin kunin ang mga mandragores ng aking anak. at sinabi ni Rachel, Kaya't sisipin siya sa iyo ngayong gabi, dahil sa mga mandragores ng iyong anak. at si Jacob ay umuwing galing sa bukid ng hapon, at sinalubong siya ni Leah, at sa kanya'y sinabi, Sa akin ka dapat suniping, sapagkat tunay na ikaw ay aking inupahan ng mga mandragores ng aking anak. at sumiping siya sa kanya ng gabing yaon. At dininig ng Diyos si Leah, at siya'y naglihi at kanyang ipinanganak kay Jacob ang kanyang ikalimang anak. At sinabi ni Leah, Ibinigay sa akin ng Diyos ang aking kaupahan, sapagkat ibinigay ko ang aking alila sa aking asawa. at kanyang pinanganlang Issachar. At naglihi uli si Leah, at kanyang ipinanganak ang kanyang ika-anim na anak kay Jacob. At sinabi ni Leah, Binigyan ako ng Diyos ng isang mabuting kaloob, ngayon makikasama na sa akin ang aking asawa, sapagkat nag-anak ako sa kanya ng 6 na lalaki. kanyang pinanganlang Zabulon. At pagkatapos ay nanganak siya ng babae, at kanyang pinanganlang Dina. At naalala ng Diyos si Rachel, at dininig ng Diyos, at binuksan ang kanyang bahay bata. At siya'y naglihi at nanganak ng lalaki, at kanyang sinabi, Inalis ng Diyos sa akin ang kakutyahan ko. at kanyang tinawag ang pangalan niya na Jose, na sinasabi, Dagdagan pa ako ng Panginoon ng isang anak. at nangyari nang maipanganak ni Rachel si Jose, na sinabi ni Jacob kay Laban, Papagpaalaman mo ako upang ako'y makaparoon sa aking dakong tinubuan at sa aking lupain. Ibigay mo sa akin ang aking mga asawa at ang aking mga anak na siyang kadahilanan ng ipinaglingkod ko sa iyo. At papagpaalaman mo ako sapagkat talastas mo ang paglilingkod na ipinaglingkod ko sa iyo. at sinabi sa kanya ni Laban, Kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa harap ng iyong mga mata, matira ka, aking napagkilala, na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo. at kanyang sinabi, Sabihin mo sa akin ang iyong kopahan at ibibigay ko sa iyo. at sinabi niya sa kanya, Nalalaman mo kung paanong pinaglingkuran kita at kung anong lagay ng iyong mga hayop dahil sa akin. Sapagkat kakauntian tinatangkilik mo bago ako dumating at naging isang karamihan at pinagpala ka ng Panginoon saan man ako pumihit at ngayon kailan naman ako maghahanda ng sa aking sariling bahay. at sa kanya'y sinabi, Anong ibibigay ko sa iyo? at sinabi ni Jacob, Huwag mo akong bigyan ng anuman. Kung ito iyong gawin sa akin, ay muli kong papastulin at haalagaan ang iyong kawan. Dadaanan ko ang lahat mong kawan ngayon na aking ihiwalay doon ang lahat
harap ng butik-butik at may dunis, at ang lahat na maitim sa mga tupa, at ang may dunis at butik-butik sa mga kambing, at siyang magiging aking kopahan. Gayon ako sasagutan ang aking katwiran sa haharapin, pagbarito mo, tungkol sa aking kopahan, na nasa harap mo, yung lahat na walang butik at walang dunis sa mga kambing, at hindi maitim sa mga tupa, na masusumpuman sa atin, ay maibibilang mo nakaw. At sinabi ni Laban, Narito, mangyari nawa ayon sa iyong sabi? at inihiwalay ni Laban ang araw din yaon ng mga lalaking kambing na may butik at may dungis, at ang lahat ng babaeng kambing na may butik at may dungis, lahat ng mayroong kaunting puti, at lahat ng maitim sa mga tupa, at ibinigay sa mga kamay ng kanyang mga anak. At siya'y naglakad ng 3 araw ang pagitan kay Jacob, at pinakain ni Jacob ang nalabi sa mga kawan ni Laban. At kumuha si Jacob ng mga sanga ng alamo, at almendro at kastano, at pinagbabakbakan ng mga butik na mapuputi, at kanyang pinalitaw na gayon ang puti na nasa mga sanga. At kanyang inilagay ang mga sangang kanyang binakbakan sa mga bambang, sa harap ng kawan, sa mga pinagpapainuman, na pinaparoonan ng mga kawan upang uminom, at nangaglilihi pagka nagsisiparoon upang uminom. At nangaglilihi ang mga kawan sa harap ng mga sanga at nangganganak ang mga kawan ng mga may guhid, may butik at may dungis. At ang mga korderong ito ay inihihiwalay ni Jacob, at inihaharap ang kawan sa dakong may butik, at ang lahat ng maitim sa kawan ni Laban, sa kanyang ibinukod ang mga kawan niya rin, at hindi isinama sa kawan ni Laban. At nangyari na kailanmat maglilihi ang mga malakas sa kawan, ay inilalagay ni Jacob ang mga sanga sa harap ng mga mata ng kawan sa mga bambang upang sila ipapaglihihin sa gitna ng mga sanga. Datapwat pagka ang kawan ay mahina ay hindi niya inilalagay, kaya't ang mahina ay nagiging kay Laban at ang malakas ay kay Jacob. At ang lalaki ay lumagong mainam at nagkaroon ng malalaking kawan, at ng mga aliping babae at lalaki, at ng mga kamelyo at ng mga asno.